Ang nagdisenyo raw ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela ang dapat managot sa pagbagsak nito. Ayon po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Bukod sa disenyo ng tulay, pinuna rin ng Pangulo ang anyay pagbabawas sa pondong nakalaan sa proyekto. Saksi, si Ian Cruz. Believe me, we will find out who is responsible. Mali na nga raw ang disenyo, binawasan pa ang pondo. Yan ang mga puna ni Pangulong Bongbong Marcos sa inispeksyon niyang Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na bumigay nitong February 27, wala pang isang buwan mula ng buksan. Who is responsible is basically who made the design. Because their design is poor. Dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan under 1 billion para makamura. Design is really weak. Isa sa ipinunto niya, mali ang ginamit na materyales para suportahan ang tulay. Gaya ng nauna ng sinabi ng DPWH, imbes sa bakal na lubid, solid na diretsong bakal ang ginamit. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan, diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Matapos ang inisyal na pagtitipid, bumaba sa 900 million pesos ang gasto sa proyekto. Pero dahil natuklasang mahina, kinailangan itong i-retrofit, kaya umakyat din sa 1.2 billion pesos ang gastos. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang, may nakita na gumagalaw, na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So, the whole process is... okay naman lang yung construction up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. So this is a design problem. Ngayon, mapapagastos na naman dahil kailangan i-repair ang tulay at tila mapabaliwala ang natipid ayon sa Pangulo. Tinipid natin useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Ayon sa project manager, maayos ang pagkakagawa nila ng tulay na aprobado ng DPWH. Meron mga testing yan. So, hindi ka makakalusot na maglagay ka na dyan na walang hindi dumaan sa quality control. Isa raw sa naging problema ang paggalaw ng Pier 8 na isa sa mga poste sa ilalim ng tulay. Pero kasama yan sa mga na-retrofit. Ni-review uli ng isang third-party consultant. And they come up the retrofitting works. Parang may tilting na... Nandun sa kuha na yan. I cannot further explain. Ayon din sa DPWH, hindi substandard ang mga ginamit na materyales. As to substandard, meron naman mga tests done during construction. That is what I was told and seen. Sa Kamara at Senado, may mga resolusyon ng nananawagan ng imbestigasyon sa pagbigay ng tulay. Ayon sa Pangulo, mahahanap nila kung sino ang responsable sa di umano'y maling disenyo itong Kabagan Santa Maria Bridge kung kaya umano ito nag-collapse. Pero sa ngayon, ang mahalaga muna, makumpuni ang nasirang tulay. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.